Dominic Roque na karma nga ba sa kanyang pahayag kay Daniel Padilla? Mga fans, nagbigay ng pahayag. Tila pulutan ngayon ng mga supporters ng aktor na si Daniel Padilla ang hiwalayang Dominic Roque at Bia Alonzo. Marami kasi ngayon na nagsabing tila na karma ang dating aktor sa kanyang naging pahayag na hindi invited sa kasal niya ang dating jowa ni Catherine Bernardo. Matatanda ang nauna nang ipinahayag noon ni Dominic Roque nang natanong siya ng press na hindi kasama sa listahan ng kasal ni Bia ang dating kaibigan ni sa Daniel Padilla. Ayon pa niya, hindi naman raw sila okay ni DJ. Hindi raw sila nagkakausap simula pa noong 2020 at hindi rin sila nagkikita ng mahabang panahon noong taong 2020. Marami sa Daniel supporters ang napataas ng kilay sa sinabi ni Dominic Roque, kaya naman ngayon ay sinasabi ng mga ito na tila karma raw sa binata ang nangyaring hiwalayan nila ng kanyang fiancé. Narito ang ilan sa mga hirit ng mga taga-suporta ng anak ni Carla kay Dominic. Okay lang daw na hindi invited si Daniel Padilla sa kasal ni Bia at Dominic Roque dahil pati na rin si Dominic ay hindi na rin invited. Comment pa ng isa, okay lang daw na hindi invited si Daniel Padilla sa kasal nila pero hindi rin naman pala invited si Dominic para kay Bea. Ito rin ay natalakay ni na Christy Fermin at Romel Chica sa latest episode nila ng Christy Ferminet ngayong araw. Samantala, wishing at hoping naman ang kapuso actor na si Christopher Martin na mabigyan uli sila ng chance na makatrabaho si Catherine Bernardo. Proud na proud si Christopher sa lahat ng mga achievements ng kapamilya actress at box office queen at naniniwala siyang deserve lahat ng dalaga ang kanyang tagumpay. Nagkasama sina Christopher at Catherine Bernardo sa Philippine adaptation ng Korean drama series na Endless Love na umeri noong 2010 at pinagbibidahan ni na Marian Rivera, Dingdong Dantes at Dennis Trillo. Gumanap si Christopher na yang dingdong sa naturang serye habang si Catherine Bernardo naman ang batang Marian bilang sa bidang karakter na sina Johnny at Jenny. Inamin ng aktor na wala na silang communication ni na Catherine Bernardo pero nagbabatian naman sila kapag nagkikita sa mga showbiz events. Ayon naman ang pahayag ng kapuso actor episode sa Fast Talk with Boy Abunda. Nagkikita sila sa mga events, nag-hi, hiluhan, pero yung sa personal, hindi raw. Nananawagan din siya sa ex-girlfriend ni Daniel Padilla na sana magkakatrabaho sila muli. Hininga naman siya ng mensahe ni Tito Boy para kay Catherine Bernardo matapos ang controversial breakup ng dalaga kay Daniel Padilla. Ayon pa ni Christopher, sana raw magkakaroon ng peace sa kanyang puso, lalo pat deserve naman ng kapamilya actress na sumaya. May ere ang Makiling mula Lunes hanggang Biyernes sa Jamie Afternoon Prime 4:05 PM pagkatapos ng The Stolen Life. Sa kabilang banda naman, binalikan ng aktor-politician na si A.G. Falcon ang mga hindi magagandang karanasan niya noong aktibo pa siya sa mundo ng showbiz. Nitong Lunes, February 5, nag-guest ang aktor sa Fast Talk with Boy Abunda kung saan napag-usapan nila ang kanyang career. Sa kanilang usapan ni Tito Boy ay nausisa ni A.G. Falcon kung ano ang pinakamasakit sa mga sinabi ng ibang tao tungkol sa kanya noon. Sa kanilang usapan ni Tito Boy, sagot ng actor-politician, iyon raw ang pakiramdam na tila wala siyang space sa showbiz. Yung wala raw karapatan at walang puwang sa industriya. Hindi makapaniwalang tanong ni Boy, sinabi yan sa kanya, artista na hindi naman na siya magaling mag-Ingles. Naikwento rin ni A.G. Falcon ang mga pagkakataon kung paano siya alinusin at siraan noon at tuwing binalikan niya ito ay aminadong nasasaktan siya. Nag-aartista daw siya pero hindi niya alam kung paano siya makikipagsabayan sa mayon pa niya. Promde o probinsyano siya noong pasukin niya ang mundo ng showbiz. Kaya naman talagang tinatrabaho ng aktor-politician ng kanyang sarili at pununan kakulangan sa sarili. Ngayon ay muling magbabalik telebisyon si A.G. Falcon at mapapanood siya kada linggo sa palabas na Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis Season 2 kasama sina Beauty Gonzales, Bong Revilla at marami pang iba. Samantala, kalat na kalat ngayon sa social media ang art card kung saan nakabandira ang litrato ni Bia Alonzo kalakip ang kanyang mensahe para kay Dominic Roque. Sa bagong balita naman ang naturang statement ng kapuso actress na pinagpipiestahan ngayon sa Facebook at Instagram. Unang-una, hanggang ngayon na hindi pa nagsasalita si Bia
Bia tungkol sa hiwalayan nila ni Dominic at wala pa rin siyang anumang interview hinggil dito. Kaya maliwanag na imbento at fake news ang naturang balita na unang lumabas sa fake Instagram account na nakapangalan kay Bia Alonzo. Suggestion naman ng mga fans ni Bia at Dominic, dapat daw ay magsalita na sila ngayon para matigil na ang mga espekulasyon at pagkalat ng mga fake news. Gayahin daw nila ang mga nagkahiwalay na mga magjuwang sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla at sina Kim Chiu at Sian Lim na nagdisyong maglabas ng official statement tungkol sa kanilang real status of their relationship. May nagsabi pang kahit daw si Dominic na lang ang magsalita o mag-post sa social media kung ano ba talaga ang totoo dahil siya naman daw ang lalaki. Hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw kung ano ang tunay na dahilan ng paghiwalay ng celebrity couple, pero ang feeling ng marami, ito'y may kinalaman sa pera at ang nabuking ni Bia Alonzo na sikreto ni Dominic Roque. Pinaiimbestigahan pala ng mga taong malapit kay Bia Alonzo si Dominic Roque at may lang na lamang dahilan kaya nauwi na sila sa hiwalayan. Sa Showbiz Now na episode na in-upload ngayong hapon sa YouTube channel ni Nanay Christopher Min, Wendell Alvarez at Romel Chica ay napag-usapan na nga ang tungkol dito. Ikinuwento ng buo ni Nay Christy ang mga nalaman niya sa kanyang source tungkol kay Dominic na naunang pinagfiestahan sa social media. Sabi pa ni Nay Christy at Romel Chica ay haka-haka lamang ito nung una hanggang sa nakakuha sila ng sagot. Bonggang TV host actress na si Ann Curtis dahil sa mga pinagsasabi ni Regine Velasquez. Hindi kasi inasahan ni Ann Curtis na pupurihin na nag-iisang Asia songbird ang kanyang boses sa national TV. Talagang naging emosyonal ang It's Showtime host nang mapanood ang isang video clip mula sa nakaraang episode ng Magandang Buhay kung saan nagkwento si Regine Velasquez tungkol sa kanyang boses. Account ng actress TV host, sinabi nitong hindi niya in-expect na pupurihin ni Regine Velasquez ang kanyang boses. Sa isang video clip ni Ann Curtis mula rin sa isang episode na naturang Kapamilya Talk Show, buong ningning na sinabi ni Regine na nasa tono na raw ang pagkanta ng actress. Nirepost nga ito ni Ann Curtis na wait lang Madam Regine Velasquez. Naiyak raw siya dito at pinapasalamatan ang kapamilya singer na si Regine. Inaaliwan naman ng mga netizens ang post ni Ann Curtis at narito ang ilan sa mga nabasang comments. Nahahasa na raw ang boses ni Ann Curtis kayang basag kay Dominic Roque. Meron ding mga netizens na bumanat kay Bia Alonzo hinggil sa kanilang paghihiwalay. Marami kasing nabasang komento sa social media na bumatikos kay Dominic dahil nga sa chikang ayaw nitong pumirma ng prenup agreement na gusto umanong mangyari ni Bia Alonzo. Nang kapuso actress ang habol niya kaya niyaya niya itong magpakasal. Meron namang nag-comment na parang si Bia Alonzo ang may problema dahil nga palagi nga lang siyang minamalas sa pakikipagrelasyon. Baka raw masyado itong dominate at perfectionist. Ano ang masabi nyo na may bagong partner si Catherine Bernardo? I-comment na kung sang-ayon ba kayo kay Christopher Martin na maging partner niya at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.